Thank you, Sister Odette, at magandang umaga po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At ating pong pagpupulayan po ang salita ng Panginoon na nakalaan para sa atin sa gabi ito. At bago po ang lahat, let's lift up itong mga salita po sa Panginoon upang Kanya pong bigyan tayo ng kaintindihan. Sa lahat mo ni Panginoon, maraming po namin na turuan mo kami. Maraming po namin na ikaw po yung magpapasok ng salita mo ito sa aming mga puso at ikaw po ay aming tingalain minsan pa sa oras na ito. Lord, let our eyes just be on you, our Father, in this very hour. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pag-uusapan po natin sa umagang ito ang panalangin. Paano ba manalangin? Yung mga disipulo po ni Jesus noong kapanahunan po niya, nakikita po lagi-lagi na siya ay nananalangin. At minsan po, isang araw po ay sinabihan po siya na turuan silang manalangin. Kasi nakikita po nila na masigasig po si Jesus sa pananalangin po. Kinakausap po niya lagi-lagi ang kanyang ama, inintroduce po niya ang kanyang ama sa kanyang mga disipulo. At lagi-lagi po niyang kinakausap ito. Kasi sabi po niya na lahat ng pinagkakagawa niya, lahat ng sinasabi niya ay galing po sa Ama. Kung gayon, kailangan talaga ng constant na komunikasyon. Kaya sabi po nila, turuan mo kami. At ito po yung maikli kung paano po. Kasi narinig po natin na marami pong tao na nagsasabi na nananalangin naman ako, nananampalataya naman ako. Pero tingnan po natin kung paano talaga po. Sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Pero bago po pupunta doon, ang Panginoon po ay isang ama. Kasi sa unang bungad pa lang po ng panalangin po na ito sa Matthew chapter 6, verse 9, chapter 6, verse 9 to 13, sabi po niya dyan na, okay, puntahan po natin siya. Joshua. JC, please. Sabi po dito na kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama namin nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Ito po yung bungad po niya ay Amang nasa langit, sabi niya. Ganito manalangin, i-a-address ko ang panalangin sa Ama na nasa langit. Kaya, ibig sabihin po na itinutuloy na rin po niya na ang mga disipulong ito ay mga kapatid niya. Kasi di ba sabi niya, Ama, ang Ama, lahat ay sa Ama. At itong mga disipulo po ay kasunod po sa Kanya. Ang mga sumusunod na nanampalataya sa Kanya. At sabi niya, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit. Ama ni Jesus, Ama na rin nila. Bakit kaya? Ang Ama, di ba siya yung pinuno ng isang sambayanan? Household, he is the head of the household. Kaya pala, meron palang sambayanan. Meron palang spiritual na pamilya kung saan ang Diyos ang Ama. Kaya kung yung mga disipulo, pag gusto nilang kausapin, sasabihin nila, Ama. Paano po magiging kaparte po ng sambayanan dito? Kasi sa normal po, sa natural po na buhay, hindi natin pwedeng tawagin ang kung sino mang lalaki o matandang lalaki na ating ama, kung hindi natin siya ama. Katulad din po sa spiritual. Dito, sinasabi ni Jesus na kung manalangin kayo ganito, Ama namin nasa langit. Ibig sabihin, sila, mga kapatid niya. Ama nila ang Ama na nasa langit. Meron siyang sambayanan. He has a household, a family. At wala po, paano po naging ang ama ng disipulo, ama niya, spiritual po siya. Kasi hindi naman nila ama si Joseph na ama niya, physically. Kaya may spiritual po na sambayanan, may spiritual po na household, kung saan lahat ng kaparte ng sambayanan po na yan ay kanilang ama, ang Diyos na nasa langit. At sila po yung mananalangin po ng ganito. Sila po yung kakausap sa Kanya.
verse 9 to 13. Kaparte ng panalangin ay pagsamba sa Panginoon at let's read na. Let's continue to read that so we can see. In verse 10, sabi po niya dyan, the prayer po. Let's read the prayer. Tingnan po natin itong panalangin. Simple lang po ang panalangin na kung paano. Kaya lahat po tayo matututo yung hindi pa po nananalangin dyan. Matuto po tayo, hindi po komplikado kung paano po manalangin. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So itong mga disipulo na ito, gusto po ni Jesus sa kanyang pagtuturo na alamin nila ang kalooban ng Panginoon at gustuhin din nila o naisin din nila na yun din ang mangyayari sa dito sa lupa. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, ibig sabihin, naka-submitted po sila na kung up to you, kung ano yung gusto mo mangyari. Parang ganun po. Hindi po yung kagustuhan po nila. Sa verse, sa susunod po, sa verse 11 po, submitted po yung kagustuhan po doon. Ino-open po nila yung puso po nila na ama ka nga, kaya ikaw yung dapat na maghari. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ano po makikita po natin dito? Nakadepende po sila sa supply ng Panginoon araw-araw. Bakit hindi pagkaan namin sa isang taon? Gusto po ng Panginoon na araw-araw nakadepende po tayo sa Kanya. Gusto po niya tayo na magtiwala para sa bawat pangangailangan natin araw-araw, hindi lang po pagkain niya. Sa araw-araw po natin pamumuhay, gusto po niya, nakadepende po tayo sa Kanya. Araw-araw, ipapanalangin ang buong araw natin, kung ano man ang gagawin natin sa araw na yun, lahat na ay ikakausap sa Kanya. Kasi nga, Ama siya na sumasakop po sa atin. Siya po yung ulo ng sambayanan ito, kung saan ikaw ay kaparte, ako ay kaparte. Kaya dito po makikita po natin na siya po yung, katulad po ng Ama sa physical, siya po yung provider. Siya po yung protector. Katulad din po sa spiritual. Nakadepende po tayo sa ating Ama. Kahit sa pang-araw-araw natin na ikinabubuhay, lalong-lalo na sa kanyang mga salita. Araw-araw kumakain ang ating kaluluwa. Sa verse 11 po, sabi po sa verse 11, pagkain po, sa verse 12 po, sorry. Sa verse 12 po, sabi po dyan, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Hindi po ito nawawala sa mga panalangin natin, kasi lumalakad po tayo, nabubuhay po tayo sa makasalanang mundo. At kahit po tayo mga nananampalataya, kung minsan po nadudulas po tayo sa pamamagitan ng pananalita at sa ating mga gawa. Kaya araw-araw din po magpapalinis po tayo sa Panginoon. Kaparte din po yun ng panalangin. At sa verse 13, sabi po dyan, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas sa anumang sa English ko sabi niya, save us from the evil one. Kaya hindi lamang and lead us not into temptation but deliver us from the evil one. Ang diablo po, ang kaaway po ng Diyos ay tatlo naman po yung layunin niya. Sumira, magnakaw, pumatay. At yun po dito na sa ating po panalangin, always na inaas ang Panginoon na Kanya po tayong isalba sa evil ways ng kaaway, sa Kanyang pagpatay, pagsira, at pagnakaw sa anumang binigay ng Panginoon sa atin. Simple po, di ba, yung panalangin po na yun, hindi po siya complicated, kaya lahat po tayo matuto. Napakasimple po. Pero ang gusto ko pong tingnan po natin dito, sino ang pwedeng manalangin po ng ganito? Wala pong iba kundi ang mga anak ng Diyos. Kung ikaw, halimbawa, may nagsasabi sa iyong tatay, hindi mo naman siya anak, di ba hindi mo siya kakakuin? Katulad din po ng Panginoon po natin.
Kahit po ama tayo ng ama, kung hindi naman po niya tayo anak, hindi po niya tayo papakinggan, hindi po niya bibigyan tayo ng, hindi niya po tayo bibigyan ng pabor. Kasi hindi, we are not His children. At paano po maging kaparte ng sambayanan ito? Parang maging simple lang ang panalangin. Kahit na napakait yung panalangin, pag tama yan, at pag anak po tayo, pwede po yan. Sa John chapter 1 verse 12, sabi po sa John chapter 1 verse 12 na lahat ng manampalataya. Okay, let's read that po. Sabi po dito na all those who receive, believe, kaya dalawa po siya. Kailangan panampalatayanan in John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Karapatan. The right to become children. Ang sarap naman ng mabibigyan ng karapatan na maging anak upang makakapanalangin ng ganitong panalangin. Amang nasa langit. Sino sila? Sila po yung mga tumanggap at sumampalataya kay Jesus. At sila po yung tatawag sa Kanya ng Daddy or Papa or Tatay. Sa Romans chapter 8 verse 15. Sabi po na, He has given us the adoption. Hindi niya tayo anak. Anak po tayo ng kasalanan sa mundo nito. Pero si Jesus po nagpunta upang Kanya pong baguhin ang ating status, ang ating identity, at napasali po kung sino man sa atin po ang tumanggap, nanampalataya po kay Jesus, sabi po dito. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot, sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Kung isang tao po ay nakapakinig ng Ebanghelyo at kanya pong tinanggap, kanya pong tinanampalatayanan, sabi po ni Pablo sa Ephesians 1:13 and 14, sabi po doon na sisilyaduhan ng Diyos ng kanyang Santo Espiritu. At yun po yung mag-focus po sa ating natatawag ng Ama. Amang nasa langit. I have a testimony po. Kasi pag anak po tayo ng Panginoon, napaka-tibay po. We are rest assured po na pinapakinggan po na tayo at Kanya po tayong sasagutin. Napakaraming ehemplo po, pero ito po yung latest. Last Sunday po, meron po akong anak. Yung pangalan ko po, buntis po siya. At hindi pa po siya due, pero may gestational diabetes po siya, kaya in-induce po siya nung Sabado. Sa aking panalangin lang, simple lang yung gusto namin na before po kami pumunta ng ospital, di makaraos siya. Kasi talagang ang panganak mahirap para sa isang babae. Nag-induce po siya 9 o'clock ng umaga. Nag-contract naman po siya 2 cm lang po yung service niya. Di ba yung para makalabas yung bata, kailangan bumuka. Kaya 2 cm lang siya. Pinauwi po siya, bumalik ng 7 o'clock, nag-second dose ng induction gel. Dinagdagan ulit. Hindi po nga siya, pareho pa rin ng 2 cm. Umuwi kami, tapos madaling araw ng linggo. I want to share this because prayer po is very powerful. Huwag po natin isasantabi ang panalangin. Napakalaki po ng pwede niyang gawin para sa atin, sa inyo po dyan, sa lahat po sa atin. Madaling araw po ng linggo, 1:30, naghihilab na po siya. At hanggang 3:30, sabi na hindi pa pumunta, wag pa muna 3:30, sumasakit na po. Kaya nung pumunta po kami, hindi na siya naupo sa upuan ng sasakyan, doon na para sa parang sa higna, sa sakit. Nandun na sa ospital alas 3 something, nag-break na po yung water bag niya at 7 cm na po siya.
Before alas 4 po yun ng umaga. Linggo po. Kaya kailangan pong mag-church. Iniwan ko po silang mag-asawa, pumunta po ako sa church. Pagkatapos po ng church, alas 12, pasado, nag-text ako, sabi ko, ano, may pagbabago na ba? Kasi 7 CM naman na. Sabi niya, wala pa. Ng 3 o'clock hanggang parang magwa 1 o'clock na walang pagbabago. Medyo, hindi naman ako kinabahan, pero sabi ko, ano na po, ang hirap, ano naman, ang haba naman ng ano niya, kasi naiiyak na siya, nauubos na yung lakas, kasi mahirap talaga. Sabi ko, pina-prayer request na, nanalangin na ang mga leaders, ang mga pastors, ganun. Nananalangin naman, pero bakit kaya walang pagbabago? Parang, ano ba? Sabi ko, before po na-close sa service, sabi ko, ipanalangin na natin siya. Kasi, bakit? Ay, tapos ang isa pa palang problema, yung umbilical cord po niya, yung puso, umbilical cord, yung puso ba yun? Nakapulipot po sa ulo. Kaya option po ang CS. Hindi po magbubuka yung cervix, yung opening ng cervix po ay mag-CCS po siya. Ay ayaw na ayaw, di ba? Ayaw po natin ng surgery. As much as possible po, normal po na delivery. Nanalangin po ang buong congregation. Alauna ng hapon. Patapos na po yung Father's Day program. Hindi na po ako nag-join ng lunch. Umalis na po ako, pumunta na ng hospital. Pagdating ko po doon, past 1 o'clock na yun, 2 something, 2:15 dumating ako. Sabi ko, 10 na daw. Hindi ako tumawag bago ako pumunta. Pero just between that, na nanalangin at yung pagpunta ko sa ospital, naging 10 na raw yung opening at quicker na yung intervals at nagpupush na siya alas 2. Alas 2 na nag-umpisa, 2:56, lumabas yung bata na normal. That span of time alone, sabi ko, kung minsan may tinuturo po ang Panginoon sa atin, yung tiwala ba at yung hindi pagbitaw. Kasi muntik ng CS talaga. Yung umbilical na katutipot daw sa ulo. Kaya paano yun? Pero wala po imposible sa panalangin. Kung sa atin po na yung mag-isa lang tayong pananalangin, okay naman yun. Pero may mga sandali po na kailangan mag-join forces po sa panalangin. Kaya kung minsan po, kung isang mga pasahin po natin, kung napakabigat na po, tawagin ang kasama at manalangin. Agreement in prayer. Biblical din po yun. Sa Acts chapter 2 verse 42 po, yung unang church po ay lagi-lagi pong they come together and they pray together. Meron po gustong ipakita ang Panginoon sa atin na buhay siya. Na pinapakinggan po niya tayo. Kaya wag po tayong magduda na ang Ama the Father whom we have come to sa pamamagitan ni Kristo ay buhay na buhay at very concerned po siya sa buhay ng bawat isa. Dahil Ama po natin siya. Matatapos lang po ng celebration ng Father's Day, in-honor po yung mga fathers dahil sa sakripisyo nilang pagtataguyod ng pamilya. Pero may modelo po ang Panginoong Ama. Ang Ama po sa lupa, marami po siyang pagkukulang. Kayo nga po dyan, baka marami po kayo dyan ng mga ama. At marahil nakikita ko nyo na marami pong pagkukulang sa buhay. Hindi mo nagagampanan yung tungkulin. Pero ang Ama po natin na nasa langit, hindi po siya nagkukulang. Bagkus po, napakalawak po, napakalalim ng kanyang pagmamahal. Minsan kung matigas ang ulo ng mga anak, dinidisiplina lang. Hindi niya pinatarusahan. Discipline is not meant to destroy. Hindi para sirain, kundi para iwasto ang kanyang mga anak. Kaya kung ang paglagat po ninyo dyan ay disiplina po ng Panginoon, matuwa po kayo. Pagmamahal po yan ng Panginoon. Hindi po natin alam kung ano po yung nakalaan para sa inyo dyan. Pero tingnan po natin na kamay ng Panginoon
na po ang kanyang mga anak. Kaya kung kaparte po ng pagdisiplina ng Ama natin nasa langit, ang pagkalagay po nyo dyan, i-embrace po natin at manumbalik po sa Panginoon. Kasi He did not mean to destroy. Hindi po sila ang buhay ninyong mga kapatid. Iwawasto po niya kung nanaisin po ninyo. Makikinig po siya sa bawat taimtim po ninyong mga panalangin. Kaya kapit lang po. Kapit lang po. Let's pray. Yun lang po yung simple panalangin. Yun po yun. Kung may mga Bible po kayo, balikan po ninyo. At yun po yung kung paano. Simple lang po siya. Hindi po siya napaka-komplikadong pag-aralan. At hope we have learned something from tonight. Kasi tunay, buhay na buhay, nakikinig siya, nakikita man niya tayo sa sandaling ito. Kaya kapit lang po mga kapatid. Let's pray. Minsan pa Panginoon, nagpapasalamat kami sa patuloy mo pong pagtuturo sa amin, kahit pa sa panalangin kung paano po manalangin. Natuto po kami sa inyong mga disipulo na inaamin po na hindi sila marunong manalangin at nagpaturo po sila. Ganon din po sa gabing ito. Kung may hindi po marunong, salamat dahil tuturuan mo po kami at lalo mo pa kami na ilalapit sa iyo. Mahal na Ama na nasa langit, na laging sumunod, na lagi pong nakatingin, lagi pong whose eyes are on us and taking care of us and providing for us and protecting us. Salamat po Panginoon. We just commit even this very hour once more into your hands. In Jesus' name, amen and amen. Back to you, Sister Odette.